Magkakaanak na tayo. Leo. Ginang, Chen, ito ang mga gamit ni Kapitan Chen. Hulyo 17, 2008, narinig ko ang sinabi ni Lily, okay, gusto niya ng mga bombero. Liu Chen, kaya matagal mo na pala akong mahal. Mahigit 1 dekada na? Kaya, naging bumbero ka, dahil sa akin. Lily. Mag-uumpisa na ang Universidad ng Ilog Bayan. Sa ilang araw, dapat nag-aayos ka na ng gamit mo. CJ, anong Universidad ng Ilog Bayan? Hindi ba ito ang tinirhan namin ni Erin, bago ang pagsusulit para sa kolehiyo? Ang 2008 Global Games, hindi ba nangyari iyon? 17 taon na ang nakalipas. Ano? Nag-aaral ka ba ng sobra? Nasunog na ang utak mo. Sa susunod na taon pa ang games. Ngayon ay 2007. Buhay na naman ako. Bumalik ako sa taong 2007. Kung gayon, si Leo, buhay pa kaya? Ano ba yan? Ano bang problema nitong lalaking to? Ay, sorry, pare, na-drop ang connection ko. Ayon sa diary, ako at si Leo ay unang nagkita sa may Universidad ng Ilog Bayan. Pupunta na ako roon ngayon. Nagtataka ako kung makatagpo ko siya. Nag-time travel ako rito. Ibig bang sabihin wala na ang baby ko? Anong nangyayari? Tingnan mo ang pagmamaneho mo. Huwag mo sabihing dinala ko ang baby sa pag-time travel. Sana, totoo ito. Dinala ko nga talaga ang baby ko sa pag-time travel. Wow! Wow! Ang lalaking yon na may bleach na buhok. At hikaw. Asawa ko talaga yon, si Leo. Liu Chen, ikaw ang kumukuha ng teritoryo ko para mangolekta ng pera ng proteksyon ko? Buisit, di ko matanggap ang pagpapanggap niya. Suntukin natin siya. Ikaw. Hoy, tigil. Huwag niyong hawakan yon. Liu Chen, di ka ba nahihiya? Nagtago ka sa likod ng babae? Ayoko sa mga taong madaldal. Leo, okay ka lang? Leo, okay lang ako. Ikaw. Ano na problema mo? Bakit mo ako ipinagtanggol? Mahal. Mabuti naman at buhay ka pa. Mahal. Sus Mariosep, at buntis pa siya? Grabe. Buntis. Babae ko. Ang kapal ng mukha mo. Gusto mo pa ng bugbog? Umalis ka dyan. Hayop si Leo. Naku, nakalimutan ko. Hindi pa pala tayo magkakilala ngayon. Pero ayon sa nakasulat sa diary, siya ba, hindi ba dapat may gusto siya sa akin? Bakit ang sama ng ugali niya? Ang kilos niya. Ako, paano ko sasabihin na anak niya ito? Ewan, bahala na. Itatago ko muna ito. Ang mahalaga ngayon ay mapasakop si Liu Chen. Nagkakamali ka. Kanina sa banyo, nakita kong nahulog ito sa sahig. Kaya kinuha ko, akala ko, itatapon ko sa basurahan. Hindi akin yan. Talaga? Eh ano nang tawag mo sa akin kanina? Mahal. Fair. Sabi ko, pare.
Mali yata ang narinig ko. Mali ang narinig mo. Ang gulo-gulo kasi. Doon kanina. Kaya kung may mali kang narinig, may intindihan mo naman, di ba? Di ba? Magulo sa lugar na to kapag gabi. Hindi dapat nag-iisa sa labas ang isang binibini. Nag-aalala ka sa akin. Leo, ikaw nga talaga. Nakita na naman kita. Ikaw pa rin, ang masigla at malusog. Sa nakaraan kong buhay, dahil sa trabaho mong bombero, mas madalas tayong magkalayo kaysa magkasama. Ngayong pagkakataon, mamahalin kita ng tama. May-ari ng lupa. Pwedeng babaan pa ang upa. 1,000 piso. Napakamura na yan. Munting dalaga. O kaya, pwede kang magbayad ng upa sa ibang paraan. Pumasok tayo at mag-usap? Tara, pumasok tayo at magkwentuhan. Nakakatakot naman yon. Gusto kong umupa rito para malapit kay Leo. Pero kakalipat ko lang dito at hindi ako nagdala ng masyadong pera. At saka, ang seguridad dito ay napakasama. Hindi ko madadala ang aking mahal sa ganitong lugar. Leo. Lily, ano sa tingin mo tungkol sa mga estudyante mula sa paaralang bokasyonal? Bakit biglang nagtanong? Yung bully sa paaralan mula sa paaralang bokasyonal. Yung pangalan ay Leo. Ano sa tingin mo sa kanya? Sabihin mo, may gusto ka ba sa kanya? Hindi ako interesado sa mga lalaking hindi magaling sa pag-aaral. Sabi mo hindi mo siya gusto. Bakit patuloy kang lumalabas? Sa harap ay, Leo, flyer ng paupahan ba yung hawak niya? Kung siya ang itinadhana na maging asawa ko sa hinaharap, ibig sabihin ba maaari kong mauna sa mga pribilehiyo ng isang asawa? Leo. 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 bakit parang? Iba ang kanyang pagkilos, parang iba. Ganoon ba kalapit ang ating relasyon? Siyempre naman, napakalapit natin. Sobrang lapit na. Noon, hindi naman talaga. Ngunit mula ngayon, magiging malapit na tayo. Oy, Liu Chen, kumusta? Oy, mahal. Naghahanap ka ba ng kasama sa bahay? Wala kang pakialam. Paano naman ako? Hindi. Bakit hindi? Bawal ang babae. Pero tinitingnan ko itong flyer, at malinaw namang hindi nakasulat yan. So, pwede na bang sumagot ng ngayon? Sino nagsabing hindi pwede? Gago, tigilan mo ang kapulaitan. Ikaw, kailan ka ba magbibigay sa akin ng kapanatagan? Lola, Binibini, umuulan sa labas. Pasok ka muna sandali. So ito pala ang lola na nagpalaki kay Leo. Sa nakaraan kong buhay, si Liu Chen at ako ay huli na tayong nagmahalan. Sa huli, hindi ko man lang naabutan ang taong pinakamamahal niya sa mundo. CJ, tara na. lola ko yan. Halika, magpainit ka, huwag kang magkasakit. Salamat, lola. So, naghahanap ka ng mauupahan, tama ba? Pero, medyo mahigpit lang talaga ang budget ko. Walang pera at magrerenta ka pa. Nag-iisip ka bang tumakas sa upa o may gusto ka sa akin? Pasaway ka. Hoy, may binibini dito. Hindi ka man lang nakadamit, magbihis ka nga. Huwag mo siyang pansinin. So, kamusta naman ang mga grado mo? Mabuti naman, kakatanggap ko lang sa Universidad ng Ilugbayan. Ay, si Leo, itong batang ito, hindi ko talaga siya mapigilan. Kolehiyo na siya, at bumabagsak na agad. Nakikita mo, pwede mo ba siyang turuan? Tulungan sa pag-aaral. Huwag kang mag-alala, tungkol naman sa bayad. Pambayad na rin yan sa upa mo.
Itong si Liu Chen. Sa nakaraan kong buhay, ang galing-galing niyang magpanggap sa harap ko. Parang isang matalinong estudyante. Palibhasa sa edad na 18, isang pasaway at tamad lang pala siya. Lola, ayos. Siguradong itutuwid ko siya. Heto ang mga susi. Salamat, Lola. Lola, inupahan mo talaga sa kanya? Oo. Inupahan ko sa kanya. Mula ngayon, huwag mo siyang aapihin. Maging mabait ka sa kanya. Kung hindi, hindi kita palalampasin. Hindi ko gagawin yon. Ay, Lola, sige, uuwi na ako agad para mag-empake. Sige, sige. Sige na. Nandito na tayo. Salamat. Lily. Wala akong pakialam kung paano mo nakuha ang loob, Lola. Pero binabalaan kita. Huwag mo na akong gambalain ulit. Kung hindi, patay ka. Kung patuloy mo akong susundan, hindi ko mapapangakong hindi ako mawawalan ng kontrol. Ito ang unang pagkakataon. Sa buhay kong ito, ang unang pagkakataong narinig kitang tawagin ang pangalan ko. Ano naman kung gambalain kita? Ano nang gagawin mo tungkol dyan? Ikaw. Gusto mo talagang maghanap ng gulo. Paano kung halikan kita? Kasama ba iyon sa paggambala sa'yo? Puro salita lang, walang gawa. Ang nararamdaman mo ay nagsisimula ng lumaki ang tiyan. Mahal. Bakit kagabi na nakatapos? Lily, halika rito, yakapin kita. Masamang babae. Hindi mo ako gusto, pero hinalikan mo pa rin ako. Leo. Sobrang nami-miss ko na siguro siya. Nagkakaroon pa nga ako ng erotikong panaginip. Hoy, Leo. Leo, anong pagkakataon? Pasukan na ngayon. Mula ngayon, magiging kapwa estudyante na tayo. Aasahan kita. Siksusong yan, di ba? Paano mo nalaman? Basta alam ko. Alam ko ang lahat tungkol sa'yo. Malinaw na sinabi mo na hindi mo ako gusto. Pero ngayon nandito ka at nanliligaw sa akin. Ako. Paano kung aksidente lang yun? Maniniwala ka ba? Aminin mo na. Matagal mo na akong tinititigan dahil sa gwapo ko, di ba? Hindi ko talaga sinasadya. Yung boss ang may kasalanan. Sumpa ko.
Dapat inalis mo muna ang kamay mo, bago ka nagsalita, mas maniniwala pa sana ako. Liu, hayaan mong magpaliwanag ako. Sinong nagde-text sa'yo? Bigay mo password mo sa messaging app. Ito. Kahit password mo, di mo pa masabi sa'kin. Tapos magsasabi ka ng mahal mo ako. Hindi, mahal. Makinig ka muna. Huwag kang magalit. Balik tayo sa panahon ng messaging apps. Ang saya talaga ng buhay kolehiyo. Tingnan mo, nandyan si Liu Chen. Wow, ang pogi niya. PFFT. Ang G*G* ng tulad niya, dapat pinapalayas na. Pero perfect score pa nga sa buwan ng pagsusulit, 148 noong nakaraan. Sa math competition, si Leo ang nanguna sa team ng school natin para manalo. Ganoon pa rin siya mula noong high school, yung kilala sa pag-aaway at gulo, ang bully sa paaralan. Parang USA ang mga mata niya, malambot at kulay amber. Papunta na siya rito, bilisin mo. Sa nakaraang buhay, hindi ako kasabay ni Liu Chen sa iisang universidad. Kaya hindi ko alam na ganito siya kasikat. Ito yung lalaki na sinasabi ko sa'yo noong high school, ang basagulero. Tandaan mo, lumayo ka sa kanya. Wala talagang mabuti sa kanya. Bakit mo naman sinasabi yan tungkol sa kanya? Kasi, pag-aaway at gulo. Lahat yan ginagawa niya. Narinig ko na sophomore na siya dati. Pero dahil nagka-problema, umulit siya ng baitang. Pero, kahit ganun. Pero tingnan mo naman ang mukha niya. Ang dami pa ring babae ang humahabol sa kanya. Siyempre naman, ang mukhang ito may bigat. Hindi mo ba alam kung kaninong asawa siya? Pero dahil ang daming humahabol sa kanya, kung hindi ko siya agad masuyo, sa ilang buwan pa, talagang maglilihi na ako. Paano kung hanggang sa panahong iyon, hindi ko pa rin siya masuyo? Anong gagawin ko? Nako, seryoso. Well, maraming may gusto sa kanya, at wala siyang interesado kahit kanino sa kanila. Hindi ko alam, pero tingnan mo kung gaano siyang wild. Sigurado ako, ang tipo ng babae na gusto niya, ay pare-pareho lang, may tipo siya. Tandaan mo lang na lumayo, sa kanya, siya yung nasa high school, na sinabi ko sa'yo, ang thug. So, lalayuan mo ba ako dahil sa sinabi niya? Napansin niya ako. Nag-ayos pa ako, nang sobrang sexy ngayon, 2 beses pa niya akong tiningnan. Sa tingin ko, si Liu Chen ay siguradong may gusto, sa tipo ko, ang tuso mo. Mahirap hindi maghinala na sa nakaraan kong buhay. Ako ay nadaya para magpakasal. Nang iihinang yun. Oh, Liu Chen, ang kapal ng mukha mo. So, gusto mo ng sexy at wild, ha? Hintayin mo lang. Ikukulong kita sa daliri ko. Liu Chen. Liu Chen. Naghahanap ng girlfriend. Tingnan mo. Ako. Ano sa tingin mo? Ayos lang, lakasan mo ang loob mo ngayon. Hindi pa naman siya umayaw, di ba? Hoy, anong gusto mo? May sasabihin ako sa'yo. Sa deal na ito, talagang nakawin mo na to. Seryoso, hindi mo ito pagsisisihan. At, buy one, take one. Sa loob lang ng 9 na buwan, mag-level up ka na, at maging isang tatay. Ang mga bayani ay maaaring magmula sa kahit saan. At ang pag-ibig ay walang limitasyon sa edad. Ang pagiging malamig mo ay parang 8 grado sa ibaba ng 0. Pero mahal ng ate ko ang puso mo. Napakatibay. Ay naku, ay naku, ay naku. Mabubugbog ako. Sa susunod, huwag mo nang gamitin tong mumurahin. Eyeliner na $5. Masakit sa mata ko. Anong alam mo? Iyon ang estilo ko, ang signature look ko. Leo, pwede bang patayin mo yung sigarilyo mo? Ni yung amoy ng usok, hindi mo kayang tiisin.
Tapos magpapanggap kang matapang. Alam mo ba kung ano ang dapat gawin ng isang masamang babae? Ngayon, dapat niyang halikan ito. Lily, alam mo ba? Ang paghalik sa isang tao ng walang French kiss ay panggugulo lang. Anong ginagawa mo? Saan mo natutunan yan? Ikaw ang nagturo sa akin. Leo, dapat magustuhan mo na ako mamaya. Hindi na makapaghintay ang baby para sa iyo. Leo, ang baho ng sigarilyo at masama yan para sa iyo. Pwede bang tumigil ka na? Pagdating ko mamaya, magdadala ako ng candy, okay? Hindi ba yan si Lily? Hinalikan ba niya si Leo? Siya nga yun. Oo. Ang tapang niya. Girl, iyan ang tunay na tapang. Alamin mo ang gusto niya tapos sige lang. Kung hindi ka makakakuha ng lalaki, sino pa? Social suicide yan. At kumalat pa sa internet na iyon ang nagpabantog sa kanya? Ibang klase yung junior na yun. Ano ba ang major niya? Hindi ko pa siya nakikita dati. Hindi ba yung nagtangka ng scam kay Leo? Kasama ba talaga niya si Leo? Talaga, imposible. Pero sabi niya hindi niya siya kilala. Hindi naman talaga siya buntis, no? Naghahanap kay Leo para maging sinisisi. Anong pinag-uusapan ninyo? Ito. Buntis yung babae. How? At gusto niyang si Leo ang maging sinisisi. Sige, habulin natin siya. Habulin siya. Ano nang problema mo? Wala naman tayong problema, di ba? Magsalita ka na. Sabihin mo na. Buntis ka ba? Paano niya nalaman? At hindi pa nga kay Leo. Anong kapal ng mukha mong gawing panakip butas? Si Leo, wala ka bang hiya? Hindi. Mali ang pagkakaintindi mo. Hoy, Day, tingnan mo, minsan nag-aaway kami ni Leo, nagkakagalit, pero, yung G** ng bagay na pagpapasan sa kanya ng kasalanan, hindi namin gagawin yun. Eksakto, noon, ako mismo ang nakakita ng pregnancy test. Paano ka magiging buntis, tapos isisisi mo pa sa iba? Umalis kayo dito. Leo, Magpaliwanag ka. Hindi pagkakaintindihan lang. Hindi akin yon. Sakto namang umalis sila. Anong klaseng basura? Ang mga api kay Leo. Anong ginagawa mo? Gusto mong mamatay? Buntis siya talaga. Umalis ka. Ngayon din. Medyo natatakot ako. Huwag. Dadalhin kita sa opisina ng nurse. Ayos lang. Kapag nagkakaroon ng regla ang mga babae, masakit talaga yan. Ipapatingin kita sa doktor mamaya. Doktor, yung pagbubuntis ko, hindi ko na yan maitatago. Nasa paaralan tayo, malalaman ng lahat. Paano ko? Ipapaliwanag to. Hindi. Sa tingin ko, ayos lang naman ako. Tumahimik ka. Wala akong pakialam sa iniisip mo. Ang iniisip ko ang mahalaga. Doktor, pakitingnan mo siya. Medyo dumudugo siya. Anong nangyari? Tingnan ko. Nadulas siya at natapilok ang bukong-bukong niya. Tapos yung ibaba ng katawan niya, nagsimulang dumugo. Bakit hindi ka tumitingin? Dapat may pagitan ang lalaki at babae. Lumabas ka muna. Sige, maghihintay ako sa labas. Buntis ka, di ba? Oy, Leo. Ang baho ng usok ng sigarilyo at masama yan para sa iyo. Pwede bang tumigil ka na? Buntis ka, di ba? Sa sitwasyon. Malamang hindi galing sa batang yun sa labas. Ano? Doktor, mali po kayo. Mali po kayo. Mali ako. Marami na akong taon sa pagdodoktor. Kung di ko pa makita yan,
di sayang lang. Lahat ng mga taon na yun. Hindi talaga yan ang iniisip ninyo. Sa kanya ang bata, ang problema lang, medyo komplikado. Ipaliwanag. Tingin mo, kayong mga kabataan ngayon, yung mga love life nyo, hindi ba kayo makapagpigil? Heto, ito ay bitamina para sa buntis. Dahil buntis ka, dapat magpahinga ka ng maayos. Tungkol naman sa bata, kailangan mong ayusin ito kaagad, kasama yung binata sa labas. Ipaliwanag mo ng malinaw, huwag mo siyang paasahin ng ganyan. Hindi talaga ganoon. Sa kanya ang bata. Pero sa ngayon, hindi ko lang. Lily! Ayos ka lang ba? Sandali, sino ka ba? Lily, nauntog ka ba o ano? Ako ay, ang boyfriend mo, syempre. Hindi ba't sinabi mo na pupunta ka sa Universidad ng Hilagang Gubat? At gusto mong makipaghiwalay sa akin? Pero, hindi ko inasahan na ganito pala kalaki ang gusto mo sa akin. Hanggang sa isusuko mo ang pangarap mong paaralan para sa akin at pumunta sa Universidad ng Ilog Bayan. Lily, ang saya-saya ko. Ay, naku. Paano ko nakalimutan eh? Yung lalaking nakarelasyon ko ng sandali noong high school, ang easy-gisy ng ex-boyfriend ko, ay nasa Universidad ng Ilugbayan din. Hindi ko ginawa. Nilagay nila ako sa sitwasyong ito. Lily, anong problema? Ayos lang ako. Nako, talo na ako. Itinago ko ang pagbubuntis ko. Tapos ngayon, may boyfriend na biglang sumulpot. Sa ganitong simula, paano ko pa kaya mapapasunod si Leo? Umuulan sa labas. May dala akong payong. Samahan na kita. Kaya sabihin mo sa akin, Lily, talaga bang para sa akin ka pumunta sa Universidad ng Ilog Bayan? Hindi. Ryan, nagustuhan kita noon, pero ngayon, wala na ang mga nararamdaman ko. At hindi ako pumunta sa Universidad ng Ilugbayan. Para sa iyo, may iba na akong gusto. Paano nangyari yon? Hindi ako naniniwala. Ryan, nagbabago ang tao. Pero 3 buwan lang ang nakalipas. Pero para sa akin, parang 18 taon na ang nakalilipas. Ang tanging mahal ko ngayon ay si Leo. Lily, balak mo bang gustuhin si Ryan magpakailanman? Gusto ko lang talaga ng matatalinong estudyante. Kahit hanggang ngayon, matatalinong estudyante pa rin ang gusto mo, Ryan. Kaya sabihin mo sa akin, Lily, bakit mo kailangang guluhin ang isip ko? Lola, Oy, nandito ako para magturo. Kay Leo. si Lola ang nagluluto. Natutulog si Leo. Gisingin mo siya. Sa tingin ko, hindi yan magandang ideya. Ako. Ito si Liu Chen. Ang kwartong ito ang tinitirhan niya noong kabataan niya. Liu Chen. Oras na para bumangon. Liu Chen, ikaw. Nakatulog kang hubad? Liu Chen. Ang tiyan ko. Huwag mo akong iwan. Umalis ka dyan. Leo. Leo. Dahil ang tatay mo ay ayaw na sa atin. Magkasama tayong pumunta sa impyerno na magkasama. Mama, nauupos ako. Mama, nauupos ako. Mama, nauupos ako. Hindi. Ano nang nangyari, Leo? May lagnat ka ba? Ang init ng katawan mo. Ano nang gagawin ko? Hoy. Magandang umaga. Anong ginagawa mo sa kama ko? Paano kung sabihin kong ikaw ang umakyat sa akin? Naniniwala ka ba? Ano nang ginagawa niya rito? Malinaw na may iba na siyang kasintahan. Ang bewang niya ay ang liit-liit. Ang lambot. Hoy, hindi ko kasalanan iyon. Ikaw ang nagbuhat sa akin. Mainit na mainit ka. Sinusubukan ko lang alagaan ka. Ikaw ang nagpapainit ng ulo. Hindi ikaw. Saan ka pupunta? Hoy, hindi ka dapat maligo kapag may sipon. Ano? Gusto mo bang tulungan mo ako dyan? Bakit mo ako hinawakan? Yeli, di ako natatakot.
Ikaw si Lily, isang tunay na pro, ng isang 18 taong gulang na bata, at naguguluhan ka na. Nakakatawa ka. Binibining Lin, mainit ba ang pakiramdam mo? Uminom ka ng sabaw ng peras, para lumamig ka. Salamat, Lola. At Lola. Nandyan si Leo, natutulog. Mainit na mainit ang katawan niya. Baka may lagnat siya. Nagkakaroon na naman ba siya ng bangumot? Anong bangungot? Noong bata pa siya, nasunog siya sa isang sunog. Ang nanay niya, namatay sa malaking sunog na iyon. Minsan-minsan, natatakot lang siya bigla sa apoy, hindi niya maiwasang isipin, ang kakilakilabot na sunog na iyon. Hay nako, ang saklap naman ng kapalaran. Natatakot pala siya sa apoy. Pero sa nakaraang buhay niya, bombero siya. Bakit mo naman tinanggap ang napakalaking takot para lang maging isang bombero? Baka naman. Dahil lang sa isang, walang malay na sinabi ko. Lily, ano ang gusto mong trabaho ng magiging asawa mo para mabuhay? Bombero, siguro. Tumutulong sila sa mga tao. Bakit hindi mo sinabi sa akin na natatakot ka pala sa apoy? Sa pagkakataong ito, hindi kita hahayaan na maging bombero ulit. Gusto ko lang na mabuhay ka ng mahaba at malusog dito mismo sa tabi ko. Anong nangyari? Lamang lang, biglang pumasok. Hindi mo nakita. Leo, tulungan mo ako sa kusina. Mahal, kailangan mo ba ng tulong? Dito ka lang. Iyon na ang pinakamalaking tulong na maibibigay mo sa akin. Kaya, binibining Lin, ano ang paborito mong ulam? Leo. Leo. Ha, Ibig kong sabihin, ang luto ni Leo, siguradong masarap yon. tama. Kain na habang mainit. Kaya, binibining Lin, kumuha ka pa nito, parang pamayat ka, siguro sobrang pagod ka sa trabaho. Salamat, Lola. Ito, tikman mo ito, anong lasa? Anak, simula nang dumating ka, ito ang unang pagkakataon. Nakain tayo ng niluto ng papa mo. Tingnan natin kung ano ang lasa. Salamat, Lola. Lilit. Ang Leo mula sa nakaraan kong buhay, at ang Leo sa buhay na ito. Sila ay magkaibang tao. Mainit ba? Subukan ko nga kung mainit. Paslit ka. Ang kapal ng mukha mong guluhin ang pagkain. Durahin mo. Leo, kailangan nating magbayaran ngayong gabi. Hindi ako sasama. Leo, hindi ka pwedeng umatras sa amin. Yung pasaway na si Finchin. Naipusta niya ang sarili sa kanila. Kung hindi tayo makakabawi at hindi natin ito malulutas, babasagin nila ang isa sa mga binti niya. Oras, lugar. Liu Chen, saan ka pupunta? Anong balak mo? Wala kang pakialam. Gusto mong utusan ako. Hayaan mong linawin ko. Ang babae ko lang ang may karapatang gawin yon. Kausapin mo na lang boyfriend mo. Liu Chen, sisi ng iska. Anong boyfriend? Ang meron lang ako ay isang ihigo mong asawa. Galit na galit ako. Bakit ba may ganito akong pakiramdam? Nang ka ba? Paano mo nakuha ito? Bata pa ako noon at tanga. Kinuha ko ang motorsiklo ko, nakipag-away, nauntog ang ulo ko. Dumaan ka sa rebelyosong yugto. Motorsiklo, away. Yung peklat sa noo ni Leo, baka galing yon sa away na yon, hindi ganito kalala ang sugat na ito. Kung paano niya inilarawan, malala ito. Malamang nasira ang isang nerbiyo, kaya pala laging naglalasing ng painkiller sa gabi. Anong gagawin ko? Hoy, taxi. Driver, sundan mo iyong motorsiklo.
Liu Chen, nag-away ka pala. Ano ba ang gusto mong patunayan, ha? Ngayon, papaluhurin kita, at tatawagin mo akong papa. Subukan mo. Sinabi ko, subukan mo. Leo, may naririnig akong sirena. May tumawag ba ng pulis? Makinig kayo, sa susunod, hindi ka na ganyan kaswerte. Tara na. Huwag kang hamarang. Huwag kang tatakbo. Liu Chen. Liu Chen. Leo, ayos ka lang ba? Nasugatan ka. Tingnan ko. Lily, tigilan mo na ako sa paglalaro. Hindi ako naglalaro sa'yo. May boyfriend ka. Bakit mo ako ginugulo? Anong boyfriend? Wala akong boyfriend. Yung araw na iyon sa opisina ng NARS, siya mismo ang nagsabi. Naniniwala ka lang sa kanya? At hindi mo rin naman ikinaila. Hindi mo man lang binigyan ng pagkakataon. Na ikaila ko. Ikaw. Sige na, huwag ka nang magselos ngayon. Wala akong boyfriend. Kahit na meron man, akong boyfriend. Ikaw lang ang magiging boyfriend ko. Sinong nagsiselos? Sandali lang. Sinong nagsabing gusto kong maging boyfriend mo? CJ, nandito na ako. Elanan, aalis na ako. Magkita na lang tayo bukas sa eskwelahan. Mukhang si Leo ay nagbago na ng isip. Kaya ayoko nang itago pa ito sa kanya. Leo, may sasabihin ako. Sa'yo bukas. Magkita na lang tayo bukas. Ano kaya ang sasabihin niya sa akin pag amin ng pag-ibig? Napakagaling. Hansi. Bahala na. Ang pogi ko. Ji-Chen, may hapunan ng pamilya ngayon. Espesipikong hiniling ni Ji-Jin. Nasunduin ka, mauna ka. Tingjin. Umalis ka sa harap ko. Ang kapal ng mukha niyang pumunta rito. Lumabas ka. Huwag mo kaming pilitin. Nagawin ito, Ji-Chen. Naghihintay si Ji-Jin sa iyo sa bilya. Paano kung tumanggi ako? Kailangan naming pilitin. Ang utos ni Ji-Jin ay, nag-apyusan ka, at hilahin doon kung kinakailangan. Sasama ako sa inyo. Sige. Ano ba ang gusto mo sa akin? Halika rito. Batiin mo si Ginang. Deng. Ano ba talaga ang gusto mong sabihin? Sabihin mo na lang. Walang utang na loob na anak, nasaan ang iyong paggalang? Hindi ka ba marunong bumati? Hindi ka man lang sumusunod gaya ng aso. Siyempre, hindi ako makakapantay sa'yo. At sa pagpapatalim mo ng buntot, iniwan mo ang iyong asawa at anak para lang makapag-asawa ng mataas sa pamilya Deng. Ikaw. Tama na, tama na. Masayang okasyon ngayon. Huwag mong sirain ang mood para sa mga bata. Ito ang pamangkin ni Ginang. Deng, ang pangalan niya ay Sofia Lo. Pumunta ka at umupo dyan. Talaga ba? Kaya ngayon, ipinagbibili mo na ang sarili mong anak. Ganito ba? Binibining Lu. Pwede ba kitang i-add sa api sa pagmemensahe? Magpapareserba ako ng kwarto para sa atin na yung gabi.
Si na Liu yan. Sinabi ko sa'yo na kailangan kong kausapin siya ngayon at niliban pa niya ang klase. Lumabas tayo mamayang gabi. Mag-check-in tayo. B** Street Road ka. Anong sinabi mo? Pinatawag mo ako rito. Para lang dito, di ba? Ano ng problema? Nasaktan ba kita? Nagtatampo? Basura ka. Tumahimik ka. Tingnan mo ang nangyari sa'yo. Naninigarilyo, nagpakulay ng buhok, may kahit anong bahagi sa'yo, na mukhang estudyante. Jin, naligaw lang ang bata. Marunong lang magsalita, ganun lang. Hindi ako naging mahigpit. Ngayon ka pa nagpapanggap na mapagmalasakit na ama, kung anong itsura ko, wala kang pakialam. Kahit mamatay ako, wala ring pakialam ang pamilya Jin. Ikaw. Sofia, pasensya na. Ang batang ito, hindi ko siya naitama ng maayos. Okay lang, Jin. Gusto ko yung mga hindi mapagpaubaya. Team Jin. Kung maglakas loob kang umalis, sisindihan ko ang bahay na ito. Kasama si Leo, maglakas loob kang umalis. Mama, huwag. Natatakot ako. Baliw ka. Papa. Pakiusap, iligtas mo si Mama. Umalis ka. Para sa isang lalaking kayang talikuran, ang sariling asawa at anak, para lang magpakasal sa mayaman, ano pa bang aasahan ko? Leo, easy ka. Kaya, may tao pa lang, tatakbo sa akin. Pwede ba talaga akong magkaroon ng sariling kaligayahan? Leo, saan ka ba napunta? Bakit ngayon ka lang bumalik? Hindi ba't sinabi ko sa'yo kahapon na may sasabihin ako sa'yo ngayon? Sabihin mo. Magkukumpisal talaga siya. Ikaw, ano nang ginagawa mo? Hindi ba't nasa iyong? Dinadatnan ka. Hindi. Hindi iyon. Leo, makinig ka. Ako, Buntis E. Ano nang sinabi mo? Buntis E. Leo. Ganon mo lang ako itinrato. Dahil sa taong ito, di ba? Bakit mo ako sinusundan? Kakasalubong ko lang, mga magulang nating dalawa, sinusundan kita, dahil, natural lang, gusto kong umusad ang mga bagay. Baliw ka ba? Hindi ba't malinaw na malinaw ako sa hapagkainan? Teka, Leo. Teka, nag-blind date ka pala? Sino ka? Ikaw na rin ang nagsabi, blind date. At dahil maayos naman ang nangyari, natural lang, fiancé ni Leo ako. Well, ikaw. Makinig ka muna sa akin. Nakikita mo. Ni hindi ka nga niya pinagkakatiwalaan, bakit hindi mo na lang, ako na lang ang subukan. Nababaliw ka ba? Magpa-ospital ka. Huwag kang magwala sa harap ng bahay ng iba. Sige na. Huwag kang magalit, baka misunderstanding lang iyan, magsosorry yan sa'yo sa isang iglap. Sino bang may gusto ng apology niya? Klase, ito ang bagong transfer student natin. Kumusta kayong lahat? Ako si Sofia. Narito ako para sa aking fiancé. Nag-transfer ako ng eskwelahan para lang sa kanya. Fiancé, mula ngayon. Sana ay magkasundo tayong lahat. Wow! Nagnanakaw ng lalaki ng iba, sa harapan mismo nila. Excuse me, sino po si Binibining L? Ito po ay mula kay Ji Liu Chen, ang mga bulaklak na ipinadala niya. Para sa aking minamahal, Binibining L. Ako si... Ano ba?
Paano bigla siyang nagkaroon ng fiancé? Si Lily, hindi ba alam ng lahat na hinahabol niya si Liu? Ngayon, siya na ang cutie. Ang kapal mo, Liu Chen. Sinong nagsabing siya ang binibining DC? Ang apelyido ko ay Lin. Ako rin ay isang binibining DC. Lily, ang galing. Gets ko, ang gwapo, gusto ng magandang babae, pero may girlfriend na si Liu. Payo ko sa'yo, huwag kang maghanap ng gulo. Kahit may girlfriend siya. Ihey ang may-ari sa kanya, ikaw ang nagnanakaw sa kanya. Di hamanin mo ako ng patas sa paligsahan. Ang matalo, aayaw na at titigil sa paghabol kay Liu. CJ, hamunin mo ako. Ano ang paligsahan? Di tingnan natin kung sino ang mauuna mananalo sa paligsahan ng Dancing Queen. Ano sa tingin mo? Natatakot ka na? Noong ang nakaraan kong buhay sa kolehiyo, nasaktan ko ang binti ko. Ibig sabihin, hindi na ako nakapagsayaw ulit. Nang makilala ko si Leo, hindi na ako nagkaroon ng pagkakataon na sumayaw para sa kanya. Ngayon, sasayaw ako para sa kanya. Kahit buntis ako, hindi pa naman ako malayo. Hindi naman ito problema, di ba? Sasali ako. May isang bagay na baka hindi mo alam. Kasapi ako ng pangkat sining ng lungsod. Pagdating ng araw ng kompetisyon, malulupit ang bagsak mo. Ganoon ba? Competition, hindi pa nga nagsisimula. Sige, sasayawan na lang natin pag-usapan. Hoy, Lily, sasali ka talaga para makipagkompetensya kay Sofia. Dumiretso siya sa akin, at hinamon ako ng harapan. Sa tingin mo papayag lang ako? Ito ba ay para makaganti sa kanya, o para lang pahirapan ang sarili mo? Hindi ba pwedeng suportahan mo naman ako kahit konting? Ano na? Naibigay mo na ba ang mga bulaklak? Leo, ano ba ang nangyayari sa fiance mo? At ano naman ang dahilan ng mga bulaklak na ito? Para sa akin ba ito o para sa kanya? Magpaliwanag ka. Magdahilan ka, o aminin mo na lang. Lily, hindi ka pa nga girlfriend ko, pero parang nagmamay-ari ka na ng titulo. Ikaw, bastardo ka. Walang paliwanag, walang dahilan, at siguradong walang pag-amin. May laban ako kontra kay Sofia mamaya. Dapat kang manood. Pagkatapos nito, may sasabihin ako sa'yo. So, Leo, kanino ka? May sikretong pastahan sa school. Pinusustahan nila kung si Lily o si Sofia ang mananalo. Magkano ang pusta? 1 hanggang 50, si Lily ang panalo. Taya lahat. Pustahan kay Lily, ang mananalo. Magandang gabi po sa inyong lahat. At ngayon, maligayang pagdating sa pangunahing palabas ngayong gabi, ang paligsahang Dancing Queen. Wow, tingin, nandyan si Sofia. Ang galing niya sumayaw. Narinig kong, kasapi siya ng pangkat sining ng lungsod. Kaya pala ang galing niya. Tulad lang ni Sofia, isang babaeng ganito kaganda, ang karapat-dapat kay Leo. Tingin, aakyat na sa entablado si Lily. Wow! Ang ganda-ganda ni Lily. Para siyang, kasing ganda ni Sofia. Wow! Yung mga galaw niya sa pagsayaw, ay sobrang nakakainggit. At ngayon ay oras na para sa sandaling hinihintay ninyong lahat. Kaya, ang Dancing Queen ngayong gabi. Sino kaya ang magwawagi? Kaya, sino kaya ang magiging Dancing Queen ngayong gabi? Ano sa tingin mo? Sino sa tingin mo ang pipiliin ni Leo? Hindi na ako makapaghintay. Wow! Napakagaling ni Lily. Ang ganda-ganda niya talaga.
Hinalikan ko siya ng napakatindi hanggang nasuka siya. Lily. Lily ang may kasalanan sa lahat ng ito. Kung gayon, huwag mo akong sisihin kung magiging madaya ako. Leo, kailangan kitang kausapin. Maghihintay ako sa labas. Itong babae ay nahuhumaling pa rin na aminin ang kanyang nararamdaman para sa akin. CJ, pupunta ako dyan. Mahal. Sa palagay mo, maiintindihan ni Papa kapag nalaman na niya? Ay. Ang tiyan ko. Ang sanggol ko. Lily, Doktor. Pakiusap, kailangan niyo siyang iligtas. Doktor, pakiusap, iligtas ninyo ang aking anak. Gagawin namin. Subukan mong kumalma. Bilisan ninyo. Anong anak? Anong klaseng asawa ka, ni hindi mo nga alam, na siya'y buntis? Doktor, kumusta na siya? Ligtas at maayos ang ina at ang sanggol. Ngunit siya ay napakahina, kailangan mong alagaan siyang mabuti. Pareho. Buntis. Doktor, sigurado. Kayo dyan? Paano nangyari yon? Hindi kaya, ikaw ang hindi malinaw dito. Tingnan mo na lang. Mahigit 3 buwan na siyang buntis, at ang mga aktibidad sa kwarto ay dapat iwasan o bawasan. Natatakot ako. Huwag kang matakot. Dadalhin kita sa opisina ng nurse. Alam mo na, Kanino? paano kung sabihin ko sa'yo na sa'yo ito? Maniniwala ka ba? Leo. 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 Pagbubuntis. Tingnan mo. Ayos. Sakto na sakto. Niloloko mo lang pala ako sa lahat ng panahong ito. Ano ba ang punto ng lahat ng ito? Hindi ko ginawa. Hindi ginawa ang ano. Hindi ako buntis, o na hindi ka buntis, at nanliligaw ka sa akin. Leo, pakiusap, hayaan mo lang akong magpaliwanag. Sige, magsalita ka na. Nakikinig ako. Sino ang ama nitong paslit na ito, ha? Sa'yo ito, Leo. Lily. Leo. Naniniwala ka bang pwedeng mag-time travel ang mga tao? Akala mo ba tanga ako? Maniwala ka man sa akin o hindi. Talagang naglakbay ako rito. Mula sa hinaharap na mahigit 1 dekada ang layo. Ang sanggol na ito sa loob ng tiyan ko. Iyo ito. Lily. Kahit nagsisinungaling ka sa akin, wala ka man lang maisip na magandang dahilan? Sa tingin mo ba karapat-dapat ako na tratuhin bilang isang tanga? Hindi, Leo, pakiusap. Kailangan mong maniwala sa akin. Ang sanggol. Kanino ito? Iyo. Sa 2 buhay. Ikaw lang ang laging kasama ko. Sino pa ba ang pwedeng maging ama? Magaling. Napakagaling. Kaya hayaan mong tanungin kita. Kailan ba ako nakipagtalik sa'yo? Ang bahaging iyon, hindi ko ito maipaliwanag ng malinaw. Ngunit isinusumpa ko, hindi kita niloloko. Ang sanggol ay talagang... Tama na. Lumayo ka sa akin. Leo. Teka lang. Talaga bang iiwan mo ako? Lily. Ikaw ang may gawa nito sa sarili mo.
Ang kapal ng mukha mo, Lily. Buntis ka na. Nagsusumakit ka pa ring manloko ng ibang lalaki. Hoy, kailangan kong magpalabas ka ng isang bagay para sa akin. Sa online forum ng paaralan, mag-post ka. Lily, maghintay ka lang, hanggang sa lubusan kang mapahiya. Lily, gusto mo bang makipag-away sa akin, ha? Hindi ako nakikipag-away sa iyo, nanunumpa ako. Sinasabi ko sa iyo ang sanggol. Kung hindi ka maniniwala, ang kailangan mo lang gawin ay maghintay ng 8 buwan. Liu Chen, Kung akin ang sanggol, gagawin ko itong opisyal ngayon din. hindi. Tigil. Ang liit-liit ng tiyan mo, may bata na pala sa loob, at hindi pa akin. Huwag. Natatakot ka bang saktan ko siya? Sobrang galing, Lily. Liu. 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 Kung gayon gusto mo pa rin ba ako, kahit ngayon? Lily, ano bang nagpapalagay sa'yo na ang isang katulad ko, si Liu Chen, ay gugustuhin magkaroon ng buntis na babae? Babe. Kung gayon, ano nga ba talaga ang sitwasyon sa pagitan ko at ni Leo? Ibig bang sabihin naghiwalay na kami? Pero hindi naman kami naging opisyal na magkasintahan. Siyempre, hindi siya maniniwala sa akin. Leo, Diyos ko, sobrang miss na miss kita. Kailan ka kaya magmamahal sa akin, tulad ng dati? Kanino to? Niloloko mo lang pala ako nitong buong panahon. Para saan ba yon? Lily, ano nang akala mo na ako, si Leo, ay gugustuhin ang isang buntis na babae? So hindi pala talaga panaginip yon. Si Leo pala, alam na buntis ako. Kaya hindi niya ako gusto. Paano ko pa siya haharapin? Hindi ko akalain na ganoon siya. Di ba, buntis bago ikasal? Hindi ba't dati siya'y nanliligaw? Kay Leo, sinong mag-aakala na siya pala'y nagpaparami pala ng lalaki? Siya yon. Siya nga, siya yung babaeng si Lily. May mali ba sa itsura ko ngayon? Seryoso, siya yon. Siya nga, hindi mo talaga makikita. Tingnan mo siya, mukha siyang inosente. Ano nang pinag-uusapan ninyo? Hindi ko ginawa. Anong hindi mo ginawa? Hindot ka, hindi mo ito aminin. Lily, anong lakas ng loob mong magpakita dito? Bakit hindi ako? Pwedeng pumasok sa eskwelahan? Sa inyo ba ang eskwelahan na ito? Lily, hindi ka ba nahihiya? Mag-drop out ka na lang. Huwag mong sirain ang reputasyon ng eskwelahan. Ang dapat mag-drop out ay yung duwag na nag-post ng anonymous. Ang pagkalat ng chismis sa likod ng iba ay labag sa batas. Sino ang nangchichismis? Ikaw ang walang hiya. Nakipagtalik ka ng walang pakundangan. At nabuntis ka. Eksakto. Kadiri ka, at natatakot kang malaman ng iba. Buntis ka na, nanliligaw ka pa rin, naghanap ka ng tatay. Naririnig mo ba ako? Dalhin mo ang B***Street** road mo. At umalis ka sa eskwelahan na ito. Ipikit mo ang iyong bibig kung hindi ka marunong magsalita. Hinampes mo ako. Sinuntok kita dahil trip ko. Kailangan bang mag-schedule ng appointment? Huwag kang makinig sa kanila, mahal. Ikaw ang pinakamamahal na baby ni mama at papa. Hawakan niyo siya para sa akin. Bitawan niyo ako. Anong ginagawa niyo?
Bitch. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng salitang yun? Anong ginagawa nyo? Bitawan nyo ako. Liu, nasaan ka? Bitawan. Liu Chen, nasan ka na? Si Liu Chen ang fiancé ko, isang tulad mo. Akala mo makakakuha ka sa kanya. Kailan pa nagkaroon si Liu Chen ng fiance na tulad mo, kaya ako ang target mo? Dahil naiinggit ka na gusto niya ako. Tumahimik ka. Ang ayaw ko, ikaw, buntis. Hinahabol mo pa rin si Leo, para maging ang sinisisi. Yon ay sa amin niya lang. Baka naman, hindi siya nagrereklamo, ni hindi ka nga niya tunay na girlfriend. Wala kang pakialam. Ikaw. Hoy, nakita mo ba yung forum? Yung tungkol sa babaeng nabuntis bago ikasal? Si Lily, kinukulong at pinagsasabihan siya, sa baba ng teaching building. Narinig ko nag-away na nga sila. Tara, tingnan natin. Sabihin mo, kaninong anak yan? Galing ba yan sa isa sa mga basagulero sa kalsada? Gusto mong malaman? Lumapit ka. Sasabihin ko sa'yo. Kay Liu Chen, okay. Nagsisinungaling ka. Imposible. Lily. Akala mo makakalaban mo ako? Tigil. Akin ang bata. Akin ang bata. Hoy, Pear. Hindi mo basta-basta pwedeng sabihin yan ng walang basehan. Imposible yan. Paano mo magiging boyfriend niya? Kami ni Lily ay naging magkasintahan pa noong high school. Para sa akin, kaya niya tinalikuran ng Universidad ng Hilagang Gubat para pumunta sa Universidad ng Ilog Bayan. Hoy, Ryan, anong kalokohan ang sinasabi mo? Huwag kang Lily, nandito ako. Walang makakapanakit sa'yo. Hindi okay lang. Tungkol sa batang to. Siya, Lily, pag-usapan natin ang tungkol sa bata mamaya. Pag-usapan natin mamaya tungkol sa bata. Tutulungan kitang malampasan ang gulo na to. talaga, wag. Tinawagan ko na ang pulis. Mas mabuti pang, umalis ka na ngayon din. Lily. Sa susunod, hindi ka na magiging swerte. Lily, tigilan mo na ang pag-iwas sa akin. So nag-away kayo at napagdesisyonan mong guluhin ako. Leo, Lily, Leo. Hindi nagkamali ng intindi si Leo, di ba? Talagang kay Ryan ang sanggol. Niloloko mo lang ba ako dahil nag-away tayo? Leo. Leo, nandyan ka ba? Nakauwi ka na. Lola, nakauwi ka na. Oy, nasaan na ang apo ko? Hindi pa siya nakakauwi. Lola, alam mo ba kung saan siya pumunta? Narinig ko na nasaktan ang binti ni Jijang. Siguro nasa parke ng libangan siya para pumalit sa kanyang shift. Sunduin ko na lang siya. Oy, bata, may tumatawag sa telepono mo. Sagutin mo. Lily, kailangan talaga kitang makausap. Pwede ka bang pumunta sa parke ng libangan? Maghihintay ako sa'yo. Leo, saan ka ba talaga pupunta? Salamat. Ibig mong sabihin, doon tayo magpahinga? Tara na. Leo, ikaw ba yon? Pasensya na, maling tao. Nakita mo ba, ang isang binatang may puting buhok? Mga 6 na talampakan ang taas at napakagwapo. CJ.
Kukuha ka ng tubig. Lily, Ryan, anong ginagawa mo rito? nakita mo yung text ko, kaya nandito ka? Anong text? Pumunta ako rito para. Hindi na bale. Bakit mo ako hinanap dito? Lily, naalala mo pa ba ang lugar na ito? Dito tayo. Unang nag-date, ang araw na yon. Ang pinakamasayang araw sa buhay ko. Siyempre, pumunta ka sa Universidad ng Ilugbayan para sa akin. Napakasaya ko rin noon. Lily, hindi ko alam kung bakit ka nagbuntis. Pero, ako ang magiging ama ng batang ito. Pero, Ryan, ako si Lily mula sa 10 taon sa hinaharap. Tapos na tayo matagal na. Ryan, ano ang gusto mong sabihin sa akin? Lily, iniibig ko si Hana. Tapos na. Oh, Lily. Tigilan mo na yung pagtatalo sa akin. Bumalik ka sa akin. Ryan, tumayo ka muna. Leo, kailangan mo bang talagang panoorin silang magbalikan? Para lang sumuko. Lily, nangako ka na. Ryan, kakagaling mo lang sa hotel kasama si Hana, di ba? Paano mo nalaman yon? Hindi, Lily, mali ang pagkakaintindi mo. Ni hindi ko nga kilala. Sino si Hana? Ganyan ka rin sa nakaraan kong buhay. Tuwing tapos ka na kay Hana, babalik ka sa akin. Ryan, pumunta ako sa Universidad ng Ilugbayan, at wala iyon sa'yo. Ano man ang gawin mo kay Hana, wala na akong pakialam. Maniwala ka o hindi, sa paningin ko, nakipaghiwalay na ako. Sa'yo 10 taon na ang nakalipas. Hindi ako naniniwala dyan. Hindi ako naniniwalang wala kang pakialam sa akin. Ni hindi ko nga inaakusahan kung sino ang ama ng anak mo. Ang ama ng anak ko, si Leo, syempre, siya ang mahal ko. Basegulero lang siya. Walang alam kundi mang-away. Walang kwenta. Lily, tungkol kay Hana, pasensya na. Siya ang unang nanligaw sa akin. Pangako ko, hindi na ako makikipag-ugnayan sa kanya. Tama na. Para sa akin, si Leo ang pinakamabuting tao sa mundo. Tayo, tapos na iyon matagal na. Huwag mo na akong istorbohin pa. Lily, nakauwi ka na. Nakita mo ba si Leo? Kakalabas lang niya. Hindi kayo nagkasalubong. Nandito si Leo. Mabilis siyang umalis. Walang sinabi. Nitong mga nakaraang araw, kakaiba ang kilos niya. Hindi ko alam kung ano ang balak niya. Hindi ko na siya makontrol. Isa't isa ang problema. Hello, Lola. Naaksidente si Leo sa motorsiklo at nasugatan. Huwag kang mag-alala. Inaalagaan namin siya. Hindi siya. Uuwi ngayong gabi. Nasugatan si Leo. Lily, ikaw yon. Nasaan kayo ngayon? Nasa Kanlurang Burol lang. Leo, nasan ka? Leo, nasan ka ba? Liu Chen. Liu Chen, si ka talaga. Ayaw mo man lang akong pakinggan, tapos ngayon, bigla ka na lang mawawala? Nandito ako, buntis, at kailangan pa kitang hanapin sa buong lungsod. Walang puso ka. Lampas ka na, mula ngayon, tapos na ako sa'yo. At kapag nahuli kita, hindi kita kailanman patatawarin. Leo. Sino yan? Kamakailan, sa mga liblib na lugar ng lungsod, madalas na may ulat ng mga many-akis. Marami ng kababaihan ang naging biktima. Ang mga kabataang babae ay dapat mag-ingat kapag lumalabas. Lalo na, iwasang mag-isa. Lily. Anong gagawin ko sa'yo? Leo. Liu Chen, napakawalang hiya mo. Sobra na iyon.
Wala akong hiya noon. Pero nandito na ako ngayon, okay? Mangako ka sa akin. Na mula ngayon, hindi mo na ako iiwan. Okay, pangako. Nasugatan ka. Ayos lang ako, bumaba na tayo sa bundok. Bakit ang tagal mo? Dumating? May nangyari sa istasyon, dumating na ako agad pagkakataon. Ayokong makinig. Galit pa rin ako sa'yo. Kailangan mong bumawi sa akin, bago kita patawarin. CJ, Prinsesa Lily, pasensya na at nahuli ako. Sa susunod, sisiguraduhin kong, magmamadali akong, pumunta sa'yo. Ganun dapat. Leo. Sa paningin ko, kasing ganda mo ang buwan. Ang ganda. Ano nga sinabi mo? Hello, anong klaseng kwarto? Ang gusto ninyo? 2 standard twin room. Ah, okay. Sa totoo lang, pasensya na po, sir. Ngayong gabi, isa na lang ang natitirang king size room. Aray. Well, siguro kailangan na lang nating maghati sa isang kwarto. Ngayon, Sige na nga, tara na. Excuse me, front desk. maupo ka. Ako, maliligo muna ako. Leo, ang creepy mo talaga. Buntis na babae siya. Maging bata ulit. Si Batang Leo, hindi lang baby face ang meron siya. Ang katawan niya ay dekalidad. Kung ganoon kagaling ang adultong Leo, mas lalo na siguro ang Batang Leo, alam mo na. Hihi. Ano ba ang ginagawa mo? Akala ko nag-ayos na kayo ni Ryan, hindi ba? Bakit ngayon ka lang humahawak sa akin? Ano ibig mong sabihin? Bebe, ikaw lang. Hindi lang kita hahawakan. Kakantahan. Halikan. Sinabi ko ng hindi kay Ryan. At ngayon, ikaw lang ang mahal ko. Ikaw lang talaga. Sige na, maliligo na ako. Huwag mo akong masyadong mamiss, ha? Lily, teka na, tigilan na natin to. Magbati na tayo. Siguro si Lily, ang nanloko sa akin. Hindi ako, madaling maloko. Tapos ka ng maligo. Leo. Baligtad ba ang libro mo? Mas gusto ko yung baliktad. Leo. Ang tigas kasi, nitong unan ko. Pahiram naman ang braso mo, bilang unan. Anong klaseng babae ang nagsasabi ng ganyan? Ay nako, wag kang masyadong ili. Lily.
Leo. Mukhang may nag-i-excite ng kaunti. Hoy, lalaki rin ako. Nakita na kita noong mas lalaki ka pa. Delikado ang kalagayan ko ngayon. Naiintindihan mo ba? Kung gayon, hayaan mo akong makita para sa sarili ko. Alam mo, ang pakikipag-date sa 18 anyos na si Liu Chen at magkagusto sa kanya, maaaring masaya. At least hindi ako mawawala ng pagkakataon na masaksihan ang kanyang kabataan. Sa ngayon, mag-asawa na talaga tayo, di ba? Ang paghawak kamay ay karaniwan lang. Gusto ko ang mga taong diretsahan. Tingnan mo doon, sina Leo Chen at Lily ay magkasama. Totoo nga, magkasama nga sila. Lily, si Sean ang nagbigay sa'yo ng lahat ito. Sinle, sino yun? Alam mo, yung campus rank ng Universidad ng Ilog Bayan. Anong ginagawa mo? Sandali lang. Lily, lumabas ka sa akin. Ni hindi kita kilala. Kilala mo na ako ngayon, kaya hindi pa huli ang lahat. Ako si Sean Lee. 6 na talampakan at 1 pulgada ang taas ko. 132 libra ang timbang. Birhen, blood type B, kung gusto mo malaman ang mas personal na bagay. Pwede kong sabihin sa'yo. Tigilan mo ko. Hindi ako interesado sa'yo. May gusto na ako. Umalis ka. Sa ngayon, sa lahat ng babaeng niligawan ko, wala pang isa ang tumanggi sa akin. Sabihin mo sa lalaking gusto mo na ikaw ay aking babae. Magkita tayo pagkatapos ng klase. Pare, yung pag-amin ni Sean, sobra naman. Sino ang mag-aakala na magkakagusto siya sa tulad ni Lily? Gusto mong sumama? Siyempre, hindi. Sean, hindi mo naman seryosong balak. Naligawan si Lily, di ba? Nag-iisip ka ng masyado. Para bang ako ay magkakagusto sa babaeng nabuntis bago ikasal? Bukod pa riyan. At yung anak sa labas sa tiyan niya, sino ba talaga ang ama? Di mo alam. Ang dami-daming magagandang babae sa eskwelahan. Bakit sa kanya ka nakatingin? Hindi mo lang naiintindihan. Babae siya ni Leo Chen. Kung makuha ko siya, magiging alamat ako sa buong campus. Anong pinagsasasabi nyo? Ha, wala akong pakialam dyan. Leo, dahil lang kay Lily, sulit ba talagang suntukin mo ako? Siya ang aking babae. Sa tingin mo, magugustuhan ka talaga ni Lily? Isang tulad mo na, mga tambay. Kayong mga ito, puro katawan, walang utak. Tamad mag-aral. Naglalaban araw-araw. Huwag mong sabihin, pinilit mo siyang maging girlfriend mo. Pero kung tutuusin, isa, tamad mag-aral. Yung isa naman, nabuntis bago ikasal. Bagay na bagay nga kayo. Ulitin mo. Leo. Huwag. Leo. Narinig ko lahat ng sinabi mo. Ang galing mo. Mas magaling ka pa sa lahat ng kilala ko. Sa puso ko. Ikaw ang pinakamagaling.
Totoo ba yan? Lily, tingnan mong mabuti ang lalaking yan. Alamin mo kung anong klaseng tao talaga siya. Huwag kang magkamali. Hindi ako nagkakamali. Sin, ang isang tulad mo, isang plastic na gago, ay isang scumbag lang. Masakit na ngayon, ha? Noong nakikipag-away ka, bakit hindi mo naramdaman? Paano mo nalaman kung paano gawin ito? Lahat salamat sa kanya. Madalas akong nasasaktan noon. Kaya natutunan ko ito sa daan. Si Ryan ba? Lumipas na ang panahon ni Ryan. Isang tao na lang ang mahalaga sa akin ngayon. Ikaw lang. Lily, Ano ng problema? ako. Gusto kong maging ninong ng sanggol. Sa'yo talaga ang sanggol. Pero tayo, hindi naman tayo nagkaroon. Hindi ko lang talaga matanggap. Kahit hindi sakin ng sanggol. Ibibigay ko pa rin sa kanya ang lahat ng pagmamahal na nararapat sa kanya. Kaya hintayin natin na maipanganak ang sanggol. Magpapa-paternity test tayo, at saka tayo sigurado. Ang cute-cute mo naman. Mabuti kang tao. Mas mabuti ka pa kaysa kaninuman. Sa puso ko, ikaw ang pinakamagaling. Ngayon, sinabi ni Lily na ako lang ang para sa kanya. Dapat kong sabihin, maganda ang panlasa niya. Pero may kulang sa relasyon namin. Siguro, dapat kong bigyan siya ng tamang pagtatapat. Liu Chen, ang loser mo talaga. Lily, paano ba talaga kita kukonfesahan? Leo, ano nang ikinasaya mo ngayon? Puso-pusong itlog, handa na. Alam mo, buntis ka na ngayon, kailangan mong magpalakas para manatiling malusog ikaw at ang baby. Hala, ang ihi naman nito. Paano ko kakainin ang lahat ng ito sa umaga? Ikaw, ang tanging trabaho mo ngayon ay alagaan ang sarili mo. Ako naman, ang trabaho ko ay alagaan ka at siguraduhing okay ka at magpatuloy sa pag-aaral. Lily, habang buhay ka bang magkakagusto kay Ryan? Gusto ko lang ng matatalinong estudyante. Ay, kumusta ang midterms mo? Bagsak ako sa 6. Sa ilan? 7. Honey, sabihin mo kung magkakaanak tayo balang araw. Sa tingin mo, kanino dapat magmana? Mukha mo, utak ko, at least hindi tayo mag-alala sa grades nila. Sige na nga. Leo, teka, yung pagiging matalinong estudyante, panggap lang pala lahat. Di masama. Pwedeng tulungan kita dyan. At paano mo balak gawin yan? Paano kung magsimula tayo sa maliit na goal? Ano ang gusto mong maging paglaki mo? Bombero. Talagang hindi. Bakit hindi? Sa tingin mo hindi ako sapat, na hindi ako bagay para dito. Hindi iyon. Hindi lang ito ang opsyon. Maaari kang maging kahit ano ang gusto mo. Huwag lang maging bombero. Tapos, Kinamumuhian mo ako. Lily, ano ang gusto mong gawin ng iyong magiging asawa para sa ikabubuhay? alalahanan. Bombero. Nagligtas sila ng buhay. Bakit okay ito para sa lahat, pero hindi para sa akin? Leo, hindi mo lang naiintindihan. Ang isang bombero, siya. Tama ka. Hindi ko nga. Leo, hayaan mo akong magpaliwanag. Ang dahilan kung bakit hindi kita pinapayagang maging bombero ay dahil mayroon akong... Teka, Leo, hinahanap ka ni Jijin. Hindi ko siya kilala. Umalis ka. Kung ayaw mo na masaktan siya, sumama ka sa amin. Huwag mong subukang hawakan siya. Sasama ako sa inyo. Leo. Nasaan siya? Anong hindi magugustuhan kay Sofia?
Sino ka ba para tanggihan siya? Ayoko sa kanya. Alam mo ba kung gaano kahalaga ang pamilya Lo para sa akin? Maraming tao ang gustong-gusto na makipag-ugnayan sa kanila pero hindi nila maabot. Hindi ko problema yon. Sige, sige na nga. Dahil sa kanya, di ba? Inimbestigahan ko na siya. Isang babaeng nabuntis bago ikasal. Paano siya makakapantay kay Binibining Lo? Sa tingin ko, malayo siya sa pamantayan ng pamilya natin. Huwag kang magsalita para sa akin at lalong huwag para sa pamilya ko. Leo, kung maglakas loob kang, umalis dito ngayon, pagsisisihan mo. Banta ba yan? Bibigyan kita ng panahon. Bumalik ka sa pamilya Jean o piliin mo siya, ikaw ang bahala. Unawain mo ito, ang pagmamana mo sa mga ari-arian ng pamilya Jean ay palaging naging hangarin ng iyong lolo. Hindi mo naman gustong makita ang lahat na mapunta sa mga dayuhan, di ba? Leo, saan ka ba tumakbo? Hinanap kita sa lahat ng lugar, hindi kita mahanap kahit saan. Leo, hindi ko kailanman ginusto na maging bombero ka dahil natatakot ako na masyadong mapanganib ang pagiging bombero, masyadong risky. Gusto ko lang naligtas at maayos ka. Ayos lang, wala na sa mga yon ang mahalaga ngayon. Ano ng problema? Wala. Kailangan lang kitang yakapin. Kaya ngayong gabi, hindi ka aalis kahit saan. Dito ka lang sa tabi ko. CJ. Leo, nakapag-desisyon ka na ba? Leo, sa puso ko, ikaw ang pinakamagaling. Leo, huwag kang umalis. Lily. Nagdesisyon na akong bumalik sa pamilya Jin. Leo. 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 Hoy, bakit hindi ka sumasagot sa telepono mo? Saan siya tumakbo? Lily, nagpasya akong bumalik sa pamilya Jin. Liu Chen, iiwan mo ba kami, ang ina at anak, ng ganito lang? Normal ang lahat ng readings mo. Malusog ang bata. Mukhang maayos naman ang lahat. Mabuti naman. Salamat, Doktor. Ako na ang bahala dyan. Malayo na ang pagbubuntis mo. Bakit mag-isa ka lang dito para sa check-up? Nasaan ang ama? Umalis siya. Kaya dapat, alagaan mo ang sarili mo. Tanggapin mo na lang na isisilang ang batang ito, nang walang ama. Itinuturing ko na siyang patay na.
Komunidad ng Nara, Gusali 3. Malaking sunog. May nakita raw na puting buhok na lalaki ang pumasok sa sunog para magligtas ng tao. Ihanda ang mga rescue suit at stretcher. Aalis na tayo. Sabi mo, may puting buhok na lalaki. Ring pumasok. Yan ang sabi-sabi sa lugar ng sunog. Hoy, tingnan mo. Leo, sana ayos ka lang. Bakit ba naman ako? Nakatayo lang, at pinanood kang iniwan ako. Binibini. Binibini, anong ginagawa mo? Bitawan niyo ako. Huwag niyo siyang kukunin. Bitawan. Bitawan. Pakiusap, kumalma ka. Leo. Bakit pagkatapos ng 2 buhay? Wala pa rin akong magagawa para baguhin. Ang resulta, Lily, Leo. Sinindak mo ako. nababahala ako sa kamay mo. At sa tuhod mo, buntis ka na ngayon. Kailangan mong alagaan ang sarili mo, okay? Akala ko. Talagang akala ko patay ka na. Ayos lang ako. Liu Chen, ang KE mo. TSKC. Basura lang ba ako sa'yo? Isang bagay na pwedeng gamitin at itapon kung kailan mo gusto. Bakit mo ako palaging iniiwan? Bakit? Lily, hindi kita iiwan. Kailanman. Kaya nag-alala ka, nahahabulin ako ng pamilya Jin. Kaya mo ako iniwan. Ano na ang plano mo ngayon? Tapos na akong kontrolin ni Tingjin. Siguraduhing malinis. Huwag mong pabayaang makatakas ang batang yon. At ang matandang bruha. Nauunawaan po. Kung wala ng konsensya si Tingjin, lalabanan ko siya hanggang dulo. Kasama kita. Ano man ang mangyari, mula ngayon, huwag mo na akong iwan muli. Kaya, kailan mo balak kumilos, pero hindi ba't delikado ito? Hoy, relax ka lang. May ebidensya na ako na si Tingjin ang nagpasimula ng sunog. Kapag tama na ang panahon, direktang ibibigay ko ito sa mga pulis. CJ. Leo, paano kung... Sinasabi ko lang paano kung... Mabigo ang buong planong ito. Huwag kang maglakas loob na gumawa ng kahit anong kalokohan. Relax, hindi ko magagawa yon sa'yo. Iiwan kitang namumuhay na parang balo. Sana'y totoo ang sinasabi mo. Jin, nakaligtas si Ji Chen. Walang kwenta. Paano mo siya pinakawalan? Wala akong pakialam kung paano. Ibalik mo lang siya rito. Opo, sir. HMPH. Hello police, gusto kong magreklamo ng krimen. May sumusunod sa akin. Leo. Sige na, sagutin mo ang telepono. Tigil. Tumigil ka dyan. Ayos ka lang. Ayos ka lang ba? Tumawag ka ba ng pulis?
Hindi ko maalala. Kapitan, pumunta sa kabundukan ang sospek. Siguraduhing ligtas ang lahat. Papunta na kami. Kung may naaalala ka man, sabihin mo agad sa amin. Sugod, patayin ang apoy. CJ, Lily, sa susunod, tatakbo ako sa'yo, nang mabilis na mabilis. Magkakaanak tayo. Mahal, akala ko talaga patay ka na. Ang gusto ko lang ay mabuhay kang matagal, malusog na buhay, dito mismo sa tabi ko. Pagbubuntis. Yay! Nawala na ang mga paso. Buhay ako. At bumalik ako, sa panahong 18 taong gulang ako, kasama si Lily. Leo, saan ka ba nagpunta? Hindi mo sinagot ang mga tawag ko, at hindi ka rin nag-reply sa mga text ko. Alam mo ba kung gaano ako kinabahan? Akala ko nga. Lily, ang sarap mong makita. Sa mundong ito, hindi basta-basta nangyayari ang mga himala nang walang dahilan. Ang lahat ng nangyayari ngayon ay ang unibersong nagbibigay sa akin ng pangalawang pagkakataon. Sa nakaraan kong buhay, hindi ako nabigyan ng pagkakataon na sabihin ang gusto kong sabihin o gawin ang gusto kong gawin. Pero ngayon, sumusumpa ako, hindi na ako muling magpapalampas. Ay naku. CJ, basta okay ka lang. Elenan, Lily, bumalik na ako. Alam ko naman. Nandito ka, nasa harap ko, buo at walang sira. Pasensya na at pinaghintay kita at ang baby, nang matagal. Ikaw pala ang 30 anyos na, Leo. Sa wakas, nagpasya ka ring bumalik. Alam mo ba kung gaano ako nahirapan? Habang hinahabol ka, gaano ako nagdusa, gaano karaming hadlang ang hinarap ko, gaano ako naapi, at ngayon lang naglakas loob kang bumalik? Alam ko. Marami kang ang pinagdaanan. Alam mo ba kung gaano kita na-miss? Pasensya na, hindi na maulit. Ang halik mo ay mas magaling kaysa kay Leo noong siya ay 18 taong gulang. Hindi lang paghalik ang bagay na magaling ako. Lily, buntis ka pa. Kailangan nating mag-ingat. Kaya si mama ay kailangang magtiis na lang. Lulutuin ko ng makakain mo. Leo, ikaw. Sisi ng iska. Gigin, nabigo ang misyon. Mga walang kwentang tanga. Nakapagtakas pa ang isang bata. Tungkol naman sa pamilya Lo, hindi na tayo pwedeng magpaliban pa. Kailangan nating alisin ang babaeng kasama niya, nauunawaan. Tingjin, ikaw ay inaaresto dahil sa panununog at pananakit, pagkidnap at iba pang kaso. Sumama ka sa amin. Paninirang puri ito. Anong ebidensya ang meron kayo? Anong karapatan meron kayo para arestuhin ako? Si Ting Jin, ang pangulo ng Jin Corporation, ay naaresto na. Siya ay pinaghihinalaan sa maraming krimen, kabilang ang panununog at pagdukot na aresto. Kaya, nauna mong isinuko ang ebidensya sa pulisya. Inisip ko na susubukan ni Tingjin na patayin ako ng palihim. Eldeneth, Lily, kailan mo nalaman na buntis ka?
Noong araw ng sunog, plano kong sorpresahin ka sa balita. Hindi ko inakala. Lily, ang hirap ng pinagdaanan mo. Mahal, naalala na tayo ni Papa. Masaya ka ba? Mula ngayon, wala nang makakapaghiwalay sa atin. Lily, ipinapangako ko sa'yo. Mula ngayon, ako ay palaging nandito para sa'yo at sa ating anak. Lily, Ano? mamayang gabi. Gusto kitang dalhin sa isang lugar. Ano nang ginagawa natin dito? Lily, noong bata pa ako ay musmos at hindi pa ganap. Hindi pa ako ganap. At nang tumanda na ako, hindi ko naintindihan ang pag-ibig. At hindi nakasama sa pagtanda sa iyo. Pero mabuti na lang ang tadhana ay nagbigay sa atin ng pangalawang pagkakataon. Kaya ngayon, pakakasalan mo ba ako? Leo, ang paglisan mo ay hindi ko matiis. Sobrang nangulila ako sa'yo. Ipangako mong hindi ka na muling iiwan sa akin, hindi ba? Ang tanga-tanga mo, eh.